Ngayon, ang alamin natin kung saang banda yung bakit siya nagbabaga yung ilaw natin. Dapat wala yan. Yun yung alamin natin. Ngayon, step by step tayo. Although, may umusok pala dito. Dito na side, oh. Ayan siguro kwan siya. Yan, may umusok na resistor. Baka sa relay section yata to. Ace na CE5. By the way, I love you, Ace. Kahit pa paano, meron tayong gawa. Ace na CE5. Okay, Ace na CE5. Issue, mahina, isang channel. Galing kay Sir Jerome ng Ugong, Valenzuela. Yan, Sir Jerome ng Valenzuela, Ugong, Valenzuela. Maraming salamat. Salamat dahil ako yung pinili nyo na gagawa ng unit nyo. Okay, tuwaryo, maliitan. Ngayon, ang issue, mahina yung isang channel. Plugin natin Bali, tatlo itong pinagawa sa atin. May isang speaker pa, tapos isang power controller. Ngayon, naka-plug in na yun doon Pansinin muna natin, baka may iba pang problema. Okay. Tingin ko may problema to. Umiinit siguro to. Kung mapapansin nyo yung bulb natin, diba? Or ay, may nakakabit pala na kuan. Tanggalin ko muna to. Yung bluetooth pala natin Okay, ulit. Yan pala yung bluetooth natin. Kaya siguro ay wala, umiilaw talaga siya bumabaga talaga. Ibig sabihin niya mayroong mataas na bias. Okay, may hina doon isang channel. Ay lumabas sa may tawas natin, sa may wagang bumbilya natin. Medyo may maliwanag na konti. Ibig sabihin may problema yan. Okay, ngayon tanggalin natin takip, and then para masimulan na natin pagto-troubleshoot. Pero bago natin gawin yan, ano pa ba? Siyempre promotion muna tayo agad. Kahit makakuha lang tayo ng 2-3 subscriber Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Tanggalin ko na yung takip. Natanggal na natin takip niya. Tayo pa yung nakauna dito. Ayun naligo na rin na alikabok. Medyo matagal na rin siguro kay bossing to. Ayan, kaya minsan maraming nagsasabi na mahina yung Ace. Hindi. Para sa akin, matibay. Basta marunong ka lang gumamit. Yung iba naman, bago naman pinapagawa, umabot ng mga 5 years, 6 years din naman bago siya nasira. Yung iba naman, sa kakabili lang nasira. Kaso nga lang, minsan dyan human error. Yung sinusalpakan ng maraming speaker na below 4 ohms na siya, kaya umiinit, tapos hahatawin pa. Okay, dapat saktong gamit lang Ayan. Ngayon, ang alamin natin kung saang banda yung bakit siya nagbabaga yung ilaw natin. Dapat wala yan. Yun yung alamin natin. Ngayon, step by step tayo. Although, may umusok pala dito dito na side Ayan siguro kwan siya. Yan may umusok na resistor. Baka sa relay section yata to. Check natin. May umusok Hindi lang gano'ng makita to kasi naka GoPro tayo. Yan pupuno yung storage ng iPhone natin. Kaya dito muna tayo sa may GoPro mag vlog. May umusok na resistor dito. Sana makuha pa natin value niyan. Sana nandiyan pa yung value niyan. Ngayon, sige. Pero tingin ko kwanto wala sa output siguro. Baka may nasira na diode dito or dito banda. Okay, tanggalan ko nga ng supply ito. Tanggalin natin itong supply dito. Tapos tingnan natin kung magbabaga pa yung ilaw. Okay, nagnormal siya diba? Nagnormal papansin nyo. Ibig sabihin may shorted dito na malamang diode yan or malamang diode yan pag ganyan. Okay, may sira dito sa may power supply nya. Ngayon, i-fix bias natin to. Ang deal dito is i-fix bias, tapos mag-add ng output. Ito na naman, request na naman sa atin, dagdagan na lang output. Kasi nga, nakikita nila sa mga previous vlog natin, nag-add tayo ng output. Ayan, dito pa lang, sa bukana pa lang ng video natin, may nakukuha na kayong diskarte agad, di ba? Tulad yan, magtataka ka, bakit, ayun, yung bulb natin, kung gumamit ka ng bulb, bakit umiilaw?
Ang unang isipin mo dyan, biasing, may mataas na biasing. Ngayon, dahil pagbukas mo ganyan, may makita kang sunog dyan, bunutin mo agad kung saan banda yung supply. Binunot natin to, nag-normal, meaning dyan na side na yan yung may problema. Okay? Pero pakita ko pa rin sa inyo para sa formality. Sukat tayo ng biasing. Pakita ko sa inyo, ha. Okay? Sukat tayo ng bias nya kung normal yung bias nya. Dito, okay, baliktad na naman. Bira lang ako makasalang ng hindi baliktad eh. Ito, okay, normal siya, 0.26. Okay, tapos dito, dito medyo mababa na. Although medyo mababa na rin dito. Ngayon, medyo mababa siya. Okay, mari problema rin. Kaya siguro sabi ni Bossing parang mahina dito sa isang channel. Ngayon, yun pa rin yung deal. I-fix bias yan. Tapos dagdagan ng output. Ngayon, baklasin natin dito. Dito muna tayo sa may power supply. Kalasin natin to. Tapos suyurin natin kung ano yung shorted na pyesa dyan. Either transistor or diode na naman yan. Okay? Check ko na yung mga diode. Wala naman ako makitang problema. Itong diode na to, buo naman to. Yan, buo. Pati transistor dito, yung pinuntahan ng nasunog na resistor, buo naman. Yung resistor na ito, yung nasunog ay, ito to. Value nito ay 2.2K. Nakalagay dito. 2.2K. Ngayon, balik natin to. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Uusok ba siya? Puro usok ba siya? Tingnan natin. Balik natin to, tapos testing natin, ha. Naibalik na natin yung power supply. Mamaya lang natin inisan itong sa may board. Kung dito sa may power supply na board, nabras na natin to. Ngayon, tingnan natin kung may uusok pa rin. Tingin ko yung isang clip dito parang hindi gumagana, oh. Dapat iilaw to parehas eh. Kapag i-off mo, dapat iilaw ito. Mamaya tingnan natin kung ano pinaka problema niya. Ilaw ba or nandun sa may system mismo. Okay? O, ayan. Nag-normal, nag-trigger ng dalawa. Pansinin nyo yung bulb, oh. Nawala na yung kanya, nawala na yung baga niya. Hindi naman umusok. Ngayon, so biasing muna tayo. Okay, ayan, 0.25. Medyo tumaas ng konti kaysa kanina. Tapos ito 0.26. Medyo mababa lang yung bias ng kabila. Konti lang naman kasi yung trimmer yan, hindi na pantay siguro. Ngayon, pasadaan natin. No, dapat pansinin nyo, umilaw itong clip dito, wala. Dapat ilaw yan. Baka siguro napundi lang or ano. Mamaya malaman natin yan. Eto, baklasin muna natin yung channel 1. Sabay na natin para mas mabilis yung video natin. Nakalista naman to kung anong bias ang gamit natin dito eh. Diba? Kinalas ko na yung channel 2. Ito yung channel 1, naka-standby lang ito. Ngayon, hindi na kailangan baklasin itong buong board. Ang diskarte ko dyan, ito lang, pingot-pingot lang. Yan, may cutter, may side cutter ako. Kung wala kayong side cutter, pwede man uga-ugain mo to kasi maputol siya. Eh, may side cutter tayo, eh ganito na lang. Putol, di ba? Value niya ay 501, 500 ohms. Ang problema, hindi ko pala nalista yung calibration ko dito sa may logbook ko. Alam ko parang nasa 175 yata ang gamit natin dito na ngayon eh, or 200. Depende na lang. Mamaya pwede, kahit kung dadagdagan natin to ng output, pwede naman kahit 200 yan. Okay, ayan, tinanggalan natin 501, meaning 500 ohms yan, yung trimmer na to. Tapos ang ilalagyan mo dito ay gilid-gilid lang. Yan, gilid-gilid lang. Huwag mo na pansinin sa taas kasi yung gawing kanan na to tapos sa taas magkadugtong lang yan. Okay, gilid-gilid lang. Ngayon, i-calibrate ko muna. Tapos sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung pinakabias niya. Tapos magdagdag ako ng output. Kung magdadagdag ako ng output dito, pwede ko siyang itaas ng mga 0.26. Sagad ko siya ng mga 0.26 kasi magdadagdag naman ng output eh. Okay? Calibrate natin. Tapos sabihin ko sa inyo kung ano yung bias mamaya. Tapos lilista ko na ito. Ito, binalik ko na yung board natin. Tapos ang gamit natin dito ay 200 ohms. Hindi gaano makita sa may GoPro natin.
Yan, hindi ka ano makita sa GoPro natin. Pero sabihin ko lang yung value, 200 ohms to. Kapag hindi ako nagdagdag ng output, binababa ko to, alam ko hanggang 180 o 175 yata. Yung 0.25 lang siya. Pero magdadagdag naman tayo ng output. Sige, okay na yun, 0.26. Ipares natin dito sa may stock niya. Okay, 200 ohms yan ha. Okay, red, black, brown. Yan, 200 ohms yan. Ngayon, switch on natin. Okay. Ito yung stock ha. Ito yung stock. Ito yung stock. Kanina medyo mababa to dito eh. Ngayon, kumpara natin. Yan, 0.26 yan ha. Okay, 0.26. Yan, ngayon, ito yung Phoenix natin. O, ayan, parehas ng parehas oh. Walang labis, walang kulang yan. Ano? Okay. Pwede na, 200 ohms. Mali 200 ohms ha, nilagay natin 200 ohms yan, 0.26 ang bias nya. Ngayon, para mas mabilis yung video natin, i-fix natin to. Hindi naman pwedeng ito lang i-fix natin. I-fix natin to, tapos magdadagdag tayo ng output. Ito, and then nandito. Okay, saka tayo mag-audio testing. Kompleto na, naglagay na tayo ng ano ba tawag nito, ng output. Nagdagdag na tayo ng output, tapos naglagay na tayo ng Bluecay extra. Bali kompleto na to ha. Ito yung dinagdag natin. Ito to, yan yung may iba yung kulay ng washer nya. Okay, C5200 and then A1943 lang yan. Tapos kapag nagdagdag kayo nyan, mag-add kayo ng isang Bluecay 0.33, 0.25, 0.47. Pwede yan. Wala tayong ganito klaseng Bluecay. Yung cement type na resistor, ito, natayo lang natin. Diskarte lang, importante makakapagdagdag tayo ng pyesa. Kasi kapag wala yan, hindi gagana yan. Hindi gagana siya. Okay? Sana. Boss. Nawala. Ano nangyari? Nawala ng pan. Sige. Ngayon, kompleto na. Okay, pati itong isang channel, no? Ay, putik, kabila pala, wala pa pala. Kulang pa pala to. Ngayon, basta kompleto na yung output niya. Kompleto na yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Bali 6 pairs na labas nito. Ay hindi, 5 pairs. Kasi drive yung isa. Ayan. Okay, ngayon, balik na natin to para makapag-testing na tayo. Ito ha, 200 ohms ito. Inulit natin ha, 200 ohms. Saan yung isa? Ayan, 200 ohms. Okay. Dagdag tayo ng Bluecay, tapos balik na, testing natin ulit. Binalik ko na yung dalawang board natin. Kompleto na yan ha. Tapos naglagay na rin ako ng fuse para medyo mabilis yung video natin. Ito, nilalagay natin ng fuse dito ay blue and then pula. Yan. Blue pula. Ito, may fuse nakalagay dyan, no? Okay, 15 ampere lang nilalagay natin dito. Same din dito. Yan, sa mga gustong gayahin, blue pula lang. Putulin nyo lang tapos idudugtong lang. Yan, no? Okay. Pula and then asul ang lalagyan nyo dyan. Low negative and then low positive yan. Same din dito. Meron din tong fuse na nakalagay, oh. Mapapansin nyo yan. Meron. Tapos nilagyan natin ng shrinkable tube para hindi siya naka-expose. Kasi walang fuse ito. Wala siya. Ayan. Ito pula. Ngayon, may nakakabit na speaker na ito and then audio input. Laptop natin gumagana. Tingin ko pondi yung ilaw nito. Ilog sa buhay maganda. Okay. Ngayon, yan. May audio pero hindi gumagana yung signal. Hindi nagsisignal siya, oh. Ba? May audio siya pero hindi gumagana yung signal. Sana pundi lang yung ilaw. Sana pundi lang. Ngayon, channel 2, oh. Good yung channel 2. Umiilaw siya. Kumaga, working lahat ng ilaw dito. Ba, madaming problema pala ito. Ngayon, tapos na tayo mag-fix bias, mag-add ng power transistor, magdagdag ng Bluecay, maglagay ng fuse. Ngayon, ito naman, yung ilaw naman problemahin natin. Hindi gumagana yung signal talaga, oh. May audio na pero hindi umilaw. Ngayon, check natin yan kung pundi lang siya or ano tawag ito, may problema dito sa may relay niya. Ngayon, double check ko muna. Nakalas ko na yung front panel natin. Confirm pundi yung ilaw ng signal and then yung clip niya
Itong dalawa na to, pundi. Papalitan na lang natin. Hindi ko na papakita sa inyo na pag-testing. Natamad na ako eh, para mas mabilis na yung video natin. Palitan ko lang diretso to. Basta pundi siya. Papalitan na lang natin to, dalawa. Kulay green and then pula. Clip and then signal ito. Pundi siya, pundi. Palitan natin ha. Ito. Ito, kulay green. Hirapan ako maghanap ng ito. Light green pala tong ilaw nito pag umilaw siya. Tapos ito pula sa may clip. Ngayon, pansinin nyo. Ayan, buhay na siya ha. Okay, may nakakabit na speaker. May audio input. Ngayon, ayan, umilaw na siya Okay. Itong isa Okay na. Ngayon, kapag i-off mo yan, dapat pare sila ilaw. Off natin. Dapat ilaw parehas yung clip. Kumbaga, unti-unti, ayan, umilaw na siya di ba? Kumbaga, unti-unti magdi-discharge ng supply yung capacitor niyan. Okay na. Yan, pahabain pa ba natin yung oras natin nito? Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na video bago-baguhan lang. Okay? Ano ba ginawa natin? Fixed bias, 200 ohms, nag-add ng power transistor, dalawa. Isang pares pala. Maglagay ng bloke, maglagay ng fuse, potik na yan. Balit ng ilaw. Yan, pundi lang yung ilaw ng clip and then signal niya. Maaari siguro dahil dito nasunog na 2.2K dyan. Okay, naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician. Yung mga video bago-baguhan lang. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.